Mga kalingap, suportahan natin ang Teacher N, isang kalingap reactor ng Kalingap Radyo Balitaan, Teacher N YouTube channel. Hi everyone, this is Teacher N and welcome back to my YouTube channel. Ayan mga kalingap, bago ang lahat, gusto ko po munang batiin at i-shout out sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, and si Miss Jack. And sa lahat po ng mga kasama ko sa Karaba, ayun, si Gandang Emmy, si Darlene, si Anjet De Vera at saka si Kuya Noli. And lahat po ng mga reactors na nandito po, solid reactors po ng Team Kalingap, and lahat po ng mga solid supporters, sponsors na nandito po sa loob ng Kalingap. Thank you guys so much for keep supporting Team Kalingap. Ayun. So, ayun. Syempre, napanood ko din yung mga pan-iinsulto dito sa tatlong inhinyero na kasama natin dito sa loob ng Kalingap. So, medyo para bang ako'y nalulungkot para sa kanila. So, syempre, gagawa po ako ng isang spoken word for them. Para kay Kuya July, kay Kuya Jens, and syempre kay Bro Marsano TV. Sana po yun yung magustuhan. And doon po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, sa amin, na makasamahan ko, please don't forget to do so. And please don't forget to click the bell button para sa mga videos na aking upload para mano-notify po kayo. And syempre, please don't forget to click like and to post your comment para mas nakaka-inspire. Nagagawa pa tayo more ng mga videos na katulad po nito. Okay, so ay mga kalingap, simulan na po natin ang aking spoken word na ginawa sa tatlong inhinyero na pinamagatang isang bibig, tatlong tinig. Isang bibig, tatlong tinig. May isang tao, walang hawak na plano, walang sinusukat na anggulo, pero ang dilay, animoy kutsilyo na sobrang talim. Sa harap niya, tatlong inhinyero, may talino, may pinag-aralan, may mga pangarap na itinayo mula sa pawis at tiyaga. Pero sa isang iglap, hindi proyekto ang pinag-uusapan, kundi pagkatao ang pinonterya. Yan lang kaya nyo, engineer pa naman kayo. At ang katawan ninyo, hahaha, wag na lang. Tawa, isang boses pero kayang punuin ang buong silid. Mga salitang hindi dumaan sa salitang respeto. Mga insultong hindi kailanman naging tama. Tatlong inhinyero, napatahimik. Hindi dahil wala silang sagot, kundi dahil pinili nilang wag maging katulad niya. Dahil alam nila, ang talino hindi ginagamit para manglait. At ang lakas hindi nasusukat sa lakas ng pang-iinsulto. Ang isang tao, malakas ang loob, pero mahina ang laman ng salita. Dahil ang taong kailangan manghamak para maramdaman ang taas, siya ang tunay na kulang. Tatlong inhinyero hindi perpekto, pero may respeto. At sa mundong puno ng ingay, pinili nilang maging tahimik, hindi dahil sila'y natalo, kundi dahil alam nila na hindi lahat ng laban dapat patulan. Dahil minsan, ang pinakamatibay na istruktura ay hindi gawa sa bakal o semento, kundi sa dignidad na hindi kayang gibain ng isang bibig na walang pakundangan. Sana nagustuhan po ninyo mga kalingap itong aking ginawang spoken word para sa ating minamahal na tatlong inhinyero. Pero syempre, bago ko tapusin itong aking spoken word, gusto ko rin magbigay ng mga tips doon po sa mga kasamahan natin na sobrang naiinsulto ang kanilang pagkatao. Syempre, nauunawaan ko kung tayo ay nagagalit. Siyempre naman kasi sobrang bastos at disrespectful talaga yung mga ganong klase ng mga panlalait sa inyo, di ba? Or sa atin. Kasi alam natin na walang kahit sinong may karapatang mang-insulto ng ganyan. Lalo na kung tungkol ito sa katawan o private parts. Pero mahalaga rin minsan kung paano natin haharapin para hindi ito lumala. Diba? So, kailangan haharapin din ito ng
paminsan-minsan na kailangan din patulan, katulad ng ganito, pero meron tayong mga tumpak o tamang paraan ng pagsagot sa mga ganyang klase ng pang-iinsulto sa atin, di ba? So una, tawagin agad ang pagkakamali niya kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, ay wag na lang. So mas maganda diretsahan pero kalmado. Pwede nating sabihin, hindi okay ang sinasabi mo. Bastos yan. Minsan, sapat na yan para mapahiya siya at tumigil. Kung mapapahiya nga siya. Pangalawa, huwag kumanti ng parehong kabastusan. Kung babanatan mo rin siya ng pang-iinsulto, lalo lang iinit ang sitwasyon at baka ikaw pa ang mapahamak. O diba, tama naman mga kalingap, huwag gumanti ng parehong kabastusan. Bagkos, iparamdam sa kanya o ipakita sa kanya ang tamang asal kung paano ba ang tamang pagtrato sa isang tao. Diba? Kay pangatlo, lumayo o i-cut off kung paulit-ulit na pang-iinsulto sa inyo. Kung hindi siya tumitigil, mas okay nang iwasan mo na lang. Hindi mo kailangang tiisin ang ganung klase ng mga pag-uugali. Diba? So, minsan, iwasan na lang natin. Kasi tayo ang mas malawak ang pangunawa. Diba? At, syempre, pang-apat, i-report kung naaangkop. I-report na natin. Kung nangyari ito online, sa paaralan o sa trabaho, pwede natin itong i-report. Ganyang klase ng harassment, may consequences talaga. Kasi panghaharas din po yan. At pamamahiya sa social media o sa publiko. At panglima, protektahan ang sarili nyo. O ang sarili mo, o ang sarili natin. Kung may halong pananakot o pakiramdam mo na unsafe ka, huwag mo nang harapin mag-isa. Humingi ng tulong sa taong pinagkakatiwalaan o sa mga otoridad. Diba? At ang isang mahalagang punto, mga kalingap, hindi nasusukat ang respeto sa estado sa buhay, kahit sino ka pa, dapat ka pa ring tratuhin ng maayos. Ganon po ang dapat nating tandaan, mga kalingap, mga kabayan. And syempre, palagi nating aalalahanin o isipin ang golden rules. Ang ayaw mong gawin sa'yo, wag na wag mong gawin sa kapwa mo. That's all guys, and this is Teacher N. I hope you like my spoken word and some of my useful tips para po sa ating lahat. Bye-bye and God bless everyone.